Hello everyone! Welcome back sa Graphic Design Daily. Naalala nyo sa Lesson 3, ayan, gumawa tayo ng ating first Facebook advertisement. Ngayon naman, ibang klase ng content yung gagawin natin. Yan, hindi lang isang design. Gagawa tayo ng Instagram carousel. Ang Instagram carousel ay series ng images na ini-swipe ng audience at kapag maganda yung flow ng bawat slide, mas mataas yung chance na matapos nila itong basahin. Kaya let's start! Ayan, ito yung simple layout ng Instagram carousel dahil alam niyo ba na hindi lahat ng Instagram post ay isang picture lang. Minsan gusto nating magkwento o kaya magturo ng isang topic. Doon ginagamit yung carousel, isang topic. Hahatiin natin sa iba't ibang slides at bawat swipe ay nagbibigay ng bagong impormasyon. Katulad dito sa slide 1, makikita natin yung cover. Sa slide 2, yung introduction. Sa slide 3, 4, and 5, makikita natin doon yung tip. At sa huling slide, makikita natin doon yung call to action. Yan, sa halip na magsulat ng bawat slide, mula sa simula, hihingi tayo ng tulong ulit kay ChatGPT. Gagamitin ulit natin yung prompt formula na natutuhan natin sa lesson 2. Ilalagay natin yung business, topic, yung target audience, yung tone, at yung format na gusto natin. Yan. Ang gusto natin ay mag-create ng Instagram carousel. At ang business natin pa rin ay Beansprout Plant Shop. Ang topic naman, dahil hindi na natin need ng promotion, palitan natin topic. Papalitan natin siya ng topic. Ang topic natin ay 5 benefits of indoor plants. At ang audience natin ay beginners. Ay, kulang IB. Ang tone natin ay friendly. Alisin po natin ito from lesson 3. Ang need natin ay 6 slides. 6 slides. 6 slides. Slide title. Slide content. And CTA. Ayan. Pwede na po natin i-copy and paste ito sa ChatGPT. Ayan. Kaya mahalaga po na meron kayong sariling kopya ng prompt formula. Send prompt na po natin. Ayan. Nakikita po natin yung result ni ChatGPT from slide 1 hanggang slide 6. Ayan. Hindi po natin agad ilalagay yung content sa Canva. Una, i-organize po muna natin yung bawat slide. Yan, makakatulong po ito para makita natin yung flow ng story. Pwede po natin i-copy ito sa ating notepad. Yan. Copy natin, pindutin po natin ito, and then paste natin sa notes natin. Ayan. Kasi, ayan, na-copy na po natin. Kasi yung bawat slide, dapat makita po yung malinaw na idea lang. Sunod, i-open na po natin si Canva. Sa search bar po, i-type naman natin yung Instagram post. Instagram post. And click enter.
Dahil square po yung carousel, ito po yung tamang size na gagamitin natin. Pwede pa natin i-click yung show more. Instagram post na enter ko po. Okay. And scroll down. Pipili po ulit tayo ng clean at minimalist na template para madaling basahin yung bawat slide. Kaya minimalist. Kaya po, ano po sa tingin nyo? Scroll down hanggat may nakita po tayo na okay. Ito, pwede din po ito, no? Ito. I-edit pa naman po natin siya. Yan. Yung cover slide po yung pinakamahalaga. Ito yung unang makikita ng audience. Kaya kailangan po maging eye-catching ito. Ngayon po ilagay natin yung title. Ito natin yan. Ayan. Kaya pwede maghanap pa po tayo na parang katulad sa plant po na katulad ng business po ni client. Kaya maganda na minimalist. Pwede. Ito po. Ayan po lang. Okay din siya, no? I-customize this template po natin siya. Yan, pwede po natin ito tanggalin. Picture at palitan po natin mamaya. Sa title, palitan natin yung iba. Yan. 5 indoor, 5 benefits of indoor plants. Yan. Gagamit po tayo ng malaki na font. Malaking fonts. Yan. Pwede din po natin ilagay dito yung pangalan ng business. Ano po ulit yung pangalan ng business natin? Sprout Plant Shop. Tapos pwede po natin siya lakihan pa. Pwede po natin baguhin yung letter spacing. Yan. Tapos line spacing din po. At maglalagay po tayo ng magandang larawan ulit ng indoor plants. Katulad last time, ayan, pwede po natin papindutin. Indoor plants. Gagamit po ulit tayo. Ito po ulit sa graphics. Ano po kayang magandang indoor plants? Pwede din ito. Yan, lagay natin siya dito sa taas. Yan, tapos, para mabasa yung letter, ilagay po natin siya sa backward. Yan, para kita itong letter. Tapos, pwede pa po tayo maglagay pa. Ito naman, sa kabilang gilid. Yan, ilagay po natin siya ulit. I-layer natin siya sa likod. Yan. Then, backward. Yan, pwede naman po tayo maglagay sa baba. Mukhang maganda ito. Tanggalin po natin yung mga unnecessary. Pwede po natin siya iksian. Yan. Lagay natin sa gilid.
Yan, last na po, pwede pa tayo maghanap ng isa pa. Para sa kabila, sa left part naman po. Try natin ito. Pa-extend pa natin. Yan. Yan, mukhang okay na po siya, no? Pwede pa natin siya natin. Pwede din po natin baguhin yung text color na mababasa po siya. 5 feet up and bottom. Ayan. Ngayon po, i-duplicate natin siya into 6 pages. Ayan. Pwede, ito po pindutin natin. Bakit po kaya kailangan i-duplicate yung page? Para maging consistent po yung design at hindi na po tayo gagawa ng bawat slide mula sa 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Para hindi tayo magsimula ng slide mula sa 0, ayan, i-duplicate po natin yung unang page po. Pagtapos po, papalitan lang po natin yung title, yung content, tsaka yung image para mas mabilis po ito at pare-pareho yung style ng buong carousel. Ngayon naman po, sa bawat slide, ayan, isang idea lang po yung ilalagay natin. Huwag din po masyadong maraming text. Mas madaling basahin kapag maikli at diretso yung message. Yan. Gumamit din po tayo ng icons o larawan para mas engaging yung bawat slide. Slide 1. Slide 2. Ayan, nalagyan na po natin yung bawat slide. Ayan, kanina sa slide 2. Ayan, ito. Thinner air. Dito. Slide 2. Copy natin yung title. Yung thinner air. Medyo itaas natin. Mababa. Tapos, lagay natin yung content. Para maglagay pa po ng another na text na maliit. Ayan. Wait lang po. Ito po yung pindutin natin. Ayan. Pwede po natin palitan yung font po. Palitan din po natin yung text color. Ang katulad ng parang sunscreen po or ano bang mainam. Pwede rin po natin palitan ito. Yan. Kapihan ka natin. Lalagay natin ito. Benefit one. Yung kulay, same na lang din po natin sa mga nauna. Nababasa po ito. Yan. Benefit one. Yung font, itulad na lang din po natin sa mga nauna. Yan. Benefit one. Cleaner air. Yan. And then, ito.
Yan, ganyan. And then, lagyan din po natin ulit ng iba pang indoor plants na babagay. Ito natin ito. Masyado siyang malaki. Itan po natin. Or hindi po siya bagay. Kasi green siya. Ito natin po. Naka-placard siya. Kung ganyan. Okay naman po siya. Or gilid pa natin. Yan. Stay pa po natin maghanap ng iba pa. Kainin po. Ano po kaya? Ito, try din po natin ito. Yung mababasa po yung letters ng nilagay natin. Yan. Ito po yung business name. Hindi po natin siya tinanggal. Yan. Dito naman po tayo ay gitna po natin. Yan. Gitna po ito siya. And then if 1, dito naman po tayo sa pangatlong slide. Ang pangatlong slide natin ay poster mode. Pwede rin po natin i-duplicate yung ito, yung 2 slides para hindi na po tayo mahirapan na tanggalin. At palitan na lang po natin yung naunang mga text. Dito po, ayan. Palitan natin siya ng poster mode. Yan. Pwede rin po natin ayusin yung line spacing. Yan, na babagay po para sa slide na mas makita. Papalitan po natin ito ng 2. Kasi, fit number 2 na po siya. Taas po natin. Ayan. Boost your mood. Ayan. Tapos, ang content ay papalitan din po natin. Copy and paste na po natin dito para mas madali. Hindi rin po na yan. Para hindi po siya na ng mga halaman ng mga pictures. Pero, maganda po na nasa gitna yan. Kaya, pwede po palitan natin ito ng kulay green din. Antayin lang po natin mag-loading siya para makita yung picture na pwede natin maselect. Ito, baka pwede din ito. Okay. Ayan, pwede na siya, no? Pwede po natin i-duplicate page ulit para sa pang ilang na po tayo. 1, 2, 3, 4. 4 slide na po tayo. Benefit. Title naman ay Beautifier Home. Benefit, yun na po tayo. Ayan, pwede po natin ulit i-adjust yung text po natin, no, para mabasa. Pwede din po natin itong palitan ng
mas okay ah, na image po. Ayan, ang background. Ay, ito po ba yung napili natin kanina? Ito, try naman po natin ito. Ayan. I-delete po natin ayan. Bali same sila. Okay. Try po natin yung recommendations mismo ni Canva. Ayan. Try po natin ito na. Okay po ba siya? Ayan. I-send backward po ulit natin siya. Ayan, layer natin siya. Ayan. Tama. Beautify your home. Tapos, palitan naman po natin yung text, yung context. Copy and paste po natin. Yan. Pwede din natin ipang palitan ulit. Ulit kanina. Or okay na po siya dyan. Parang mas okay pa po. Okay natin ito. Saan siya? Napunta po siya sa likod. Ano po po tayo? Ito, pinipili na pa natin yan kanina. Si ano pa. Yan. We can yan. Beautify your home. Pwede ka na image ibaba. Ayan. Tapos, i-duplicate page. Ano naman tayo sa slide 5. Yan. Easy to care for naman tayo. Pwede po natin yan yung line spacing niya. Or letter spacing. Hindi po natin. Look natin. Copy po siya. I-copy paste din po natin yung content. Ano po? Benefit number 4 na tayo. Yan, easy to care for. Kita din natin na medyo baba natin to para mag-align sila. Iawang natin to medyo. Tama po. Yan, and then last na pag-duplicate po ng page para sa slide 6. Parang mas okay po kung ito yung i-duplicate natin. Diba siya? Yan. Po natin. Copy and paste lang ulit. Pwede po nating babaan yung font size. Yan, para mag-fit siya. And then, copy and paste po ulit natin yung content. Katulad ng ginagawa natin kanina. Paste. Yan. And then,
A-add naman po tayo ng call to action. Medyo liitan pa po natin. Ayan. Para maano po natin, mailagay natin sa call to action. Idadagdag natin. Ay, ngayon, i-add natin tong call to action. Katulad kanina, para makapag-add ng text, pipindutin po natin ito. And then, ito maliit na text style. Yan. Babaan po natin dahil call to action to. Yan. Maliit lang po siya. Itan po natin. Yan. Yung color, try natin gawin nakatulad doon po sa kanila. For try po natin i-bold itong isip. Yan. Kaya, enter natin. Ayan. Parang mas okay po ito. Saka natin ito. Ayan. Parang mas okay po yung data natin ito. Ayan. Ayan. Ayan, bago tayo mag-download, i-preview muna natin yung buong carousel. I-preview pa natin. Tignan po natin kung maayos yung flow mula unang slide hanggang sa huling slide. And next, siguraduhin po natin walang maling spelling at pare-pareho po yung alignment ng bawat elemento. Ayan. Ayan. Ito yung huling slide. Ayan. Kapag satisfied ka na po sa design mo, i-click po ulit natin yung share and click download. Piliin po natin yung PNG. At siguraduhin naka-select po yung all files po para ma-download yung buong carousel. Yan, select all. At pindutin po natin itong download. Yan, kaya congratulations po! Nakagawa ka na ng sarili mong Instagram carousel gamit yung Canva at ChatGPT. Ngayon, hindi ka na lang gumagawa ng isang post. Natutunan mo na rin gumawa ng content na nagkikwento at nagbibigay ng value sa audience. Sa susunod na lesson, gagawa naman tayo ng AI-assisted logo design kung saan gagamitin natin yung ChatGPT para mag-brainstorm
ng logo concept, brand colors, at font combinations bago tayo mag-design sa Canva. Ayan, dito na nagtatapos ang ating lesson number 4.